Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 Unit 10 ng workbook pa rin tayo. This time, grammar part na tayo. Moonbop Grammar. So, quick review. Naaral natin sa Unit 10 ng Level 1 yung dongsa or hyongyongsa. Again, that's verb or adjective plus shi. So, ano ulit yung gamit ng shi? Dinudugtong mo siya sa verb or adjective kapag yung subject mo is mas mataas kaysa sayo in terms of position or age. So, tingnan natin yung table, no? Sabi daw, plural, wansong haseyo. Complete daw natin yung table. So, again, gibbonhyong means basic form. Okay, basic form. Tapos, andito yung in-apply na yung grammar natin. So, tingnan natin. Ilkta, anong nangyari? Naging ilgushida. Tapos, si Shrida, naging Shrishida. So, tingnan natin. Ilkta, may batchim. So, dinagdag si Ushida. Shrida, walang batchim. After i-drop si da, no? Wala siyang batchim, kaya ang dinagdag lang ay shida. Okay, so ito, basic form siya. Pag tinransform mo si ushida or shida sa present form, siya na yung magiging useyo or seyo. Ayan. Okay, so dito, yung ilgushida, magiging ilguseyo. Tapos yung Shrishida, magiging Shriseyo. Okay? So, lahat ng nandito sa table natin, lang siya, basic form, yung nag-end sa da. So, manta, magiging man-nu-shida. Yan. Tapos, pag transform mo ulit siya sa present form, magiging ma-nu-seyo. Ayan. So, I hope hindi tayo malito, no? If nalilito kayo, you can check yung ating lesson for this unit. So, search nyo lang dun sa channel natin, Level 1 Unit 10, tapos textbook. Okay? Wag workbook. So, mannada. Si mannada magiging manna-shida. Okay? Kasi walang batchim, no? Manna-shida. Tapos, joahada. Joahashida. Again, pag transform mo siya to present form, joahaseyo. Okay? Bapuda, magiging bapushida. Pag transform mo siya sa present form, bapuseyo. Okay? So, solda. Solda, may star siya, no? So, hindi pala solda. Salda. Yan. So, salda, magiging sashida. So, bakit naging sashida? Again, you have to remember, pag si salda, real batchim siya, mangyayari, madadrop yung real batchim. Okay, so, magiging sa na lang siya. So, after madrop si real, wala na siyang, batchim, madadagdag lang is shida. So, sashida, or pag tinransform mo siya sa present form, saseyo. Next one, kuda, kushida. Yan. So, I hope clear tong ating table. Next, punta tayo sa number 2. Number 2 instruction, 그림을 보고 모개와 같이 대화를 완성하세요. So, complete daw natin yung conversation after nating i-check yung example. Okay, so dito, yung character natin is nagpapahinga. Ang conversation is, 아버지가 지금 뭐 하세요? So, ano daw yung ginagawa ngayon ni tatay? Okay? So, yung sagot ni na, 집에서 쉬세요. So, sa bahay, nagpapahinga. Yung sagot niya is from the word shida. Okay? So, ang ina-apply natin na grammar dito is yung grammar shi na grammar. Okay? So, ito ay verb or adjective plus shi. So, paano yon? Pag may batchim, ushida. Pag walang batchim, shida. Okay? Tapos, ito, ita-transform mo siya to iba't ibang tenses. So, pwedeng present tense, past tense, future tense. So, unahin natin si present tense kasi yung example natin dito, naka-present tense siya. Bohaseyo, anong ginagawa? So, si ushi magiging useyo. Tapos, si shi magiging seyo. Yan. So, pag may batchim, useyo. Pag walang batchim, seyo. So, dito, shida, drop mo yung da,
magiging she. Originally, walang batchim siya, no? So, shida. Shida. So, pag ito muna, no? Dito tayo sa pinakataas. She or she. Pero, ta-transform mo pa siya to present tense, kaya magiging seyo. Ayan. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano naging from she or she na grammar and naging seyo. So, ibig sabihin kasi, transform pa siya to present tense. Ayan. So, seyo. Tingnan natin yung number 1. 할아버지가 지금 뭐 하세요? So, ano daw ang ginagawa ngayon ni Lolo? So, nagbabasa ng libro, no? 할아버지가 책을, so dito, 읽다. So, yung, ano natin, original word is 읽다, magbasa. So, drop natin si da. So, idadagdag muna natin yung grammar na she or she. So, may batchim, no? Si ilk. Kaya, dapat magiging 읽으시다. Okay? So, ngayon, itong 읽으시다 na to ay ita-transform natin into present tense kasi yung question niya ay naka-present tense. So, yung sagot dapat natin is present tense din. So, yung 읽으시다 magiging 읽으세요. Yan. So, number 2. 외할아버지가 어제 뭐 하셨어요? So, take note dito yung question natin is naka-past tense naman siya. So, 어제, kahapon, 뭐 하셨어요? Anong ginawa? Nino daw? Ni 외할아버지. So, 할아버지 is grandfather, no? Lolo, tas may we. So, again, yung we dyan is yung to indicate na yung lolo mo sa mother side. Okay? So, ano daw yung ginawa ni lolo kahapon? If you can see dito sa picture natin, no? Naglalakad sila. So, ang paglalakad is 산책하다. Okay? So, 산책 yan. So, dito ulit, original word natin is 산책하다. So, i-drop natin si da. And since wala siyang batchim, magiging 산책하시다. Ayan. So, in-apply natin si she or she na grammar. So, ngayon, si 산책하시다, ita-transform mo sa past tense kasi yung question ay naka-past tense. So, itong 산책하시다 magiging 산책하셨어요. Yan. So, pumasok pa yung at, ot, at saka het na grammar. Okay? So, itong grammar na to, at, ot, het. So, ginagamit mo tong grammar na to express or to transform yung, ano, no, yung ang tawag dito, yung verb or adjective mo into past tense. Yan. So, naging 산책하. So, from hashida, so, since yung last vowel niya is e, so, ot yung dinagdag. Kaya siya naging 하셨어요. Yan. So, I hope clear. Number 3, sabi niga, 구천 씨는 언니가 blank. Tapos, ang sagot niya, 없어요. 오빠가 한 명 있어요. So, tingnan natin yung picture. So, maliit lang siya, pero ang nakikita ko, nakalagay dyan, 언니. So, 언니. Tapos, X. Tapos, yung sa baba, 오빠. Circle. So, parang ang nangyari sa usapan nila dito, nagtatanong siga kay Gochon Shi kung meron siyang ate or kuya. So, dito, ang unang tinanong niya is 언니. 언니가, yun yung subject niya. So, malamang, ang tinatanong niya, if meron siyang 언니 or kapatid, ay, ate pala, no? Tapos, ang sagot ni na, 없어요. So, wala daw. Tapos, 오빠가 한 명 있어요. Sinabi niya na, meron akong isang kuya. Yan. So, dito, dahil ang tinatanong if meron or wala, we can answer this with 있어요. Ayan. 구천 씨는 언니가 있어요. So, meron bang ate si Gochon Shi? Or may ate ka ba, Gochon? Yun yung question nung nagtatanong mismo, no? So, bakit 있어요? Yan. Kasi yung sagot niya, tingnan natin yung sagot niya. Paano niya ba sinagot? 없어요. Okay. 한 명 있어요. So, malamang yung ating question dito ay naka-있어요 form din. Dapat. Okay. So, punta tayo sa number 4. Sabi ni Ga, Jason 씨 아버지도 키가 크세요? So, tinatanong niya, yung papa din daw ba ni Jason? Jason 씨, sabi niya, Jason, matangkad din ba yung papa mo? Sabi niya, 키가 크다.
So, si kda naging kushida. Okay? Tapos, tinransform sa present form. So, kuseyo. So, malaki din or matangkad din ba yung papa mo, Jason? Sumagot si Ina. Sabi niya, anyo, 아버지는 키가. Sabi niya, hindi. Si papa ay kiga. So, ano yung kabaligtaran? Kasi sabi niya, anyo eh. So, kabaligtaran ng matangkad is maliit, di ba? So, kiga, jakta. So, from the word jakta, magiging jagushida. Okay? So, si jakta, lagay natin dito para hindi tayo malito, no? Jakta, naging jagushida. Tapos, i-transform pa natin siya to present form. So, si jagushida magiging jaguseyo. Ayan. So, yan yung ating number 2 grammar. Again, that's not 명사, 동사 or 형용사. Okay. Plus 의시. Okay. So, yung ating honorific. So, 으세요, 세요. Yun siya. Punta tayo sa grammar number 2 natin. For grammar number 2, again, 동사 or 형용사, verb or adjective plus 지만. So, ano yung gamit nito? But, 하지만. Yan. So, tingnan natin, no? 기본형, basic form, tapos 지만 or 지만 lang pala. So, dadagdag lang natin si 지만 sa verb or adjective. So, dito, you don't have to consider kung may batchim or wala. So, automatic, drop yung ating da. Drop mo si da. And, saka mo lang dudugtungan ng jiman. So, 먹다 magiging 먹지만. Yan. 가다 naging 가지만. 읽다 읽지만. 좋아하다 좋아하지만. Yan. Next, 많다 many. magiging 많지만. 크다 크지만. And then 작다 maliit 작지만. 바쁘다 바쁘지만. So again, walang hindi mo kailangan consider kung may batchim or wala. You just have to add jiman automatic sa verb or sa adjective. Okay? So again, yung gamit niyan is but. So tingnan natin yung number 2. 2, sabi no, 보기와 같이 문장을 바꾸어 보세요. 바꾸어 보세요, ibig sabihin, try to change. Okay? So, papalitan daw natin yung sentences. So, tingnan natin example. Sabi niya, 여동생은 있다. So, ito yung first sentence niya. Tapos, yung second sentence, 남동생은 없다. So, ang nangyari, naging, 여동생은 있지만, 남동생은 없어요. So, ibig sabihin, itong dalawang sentence na to, pinagdugtong niya. So, from 2 sentences, tinransform niya into 1. So, remember na si jiman, yan, yung ating grammar na jiman ay conjunction. Okay? So, pag sabing conjunction, pinagdudugtong niya, no, yung dalawang, magkaibang bagay into 1 sentence. So, ito yung but nga. Okay? So, but kaya lang or however, pero sa Tagalog. So sabi niya, 여동생은 있지만, may ate ako pero 남동생은, hindi pala ate, may kapatid akong babae pero 남동생은 없어요. Wala akong kapatid na lalaki. So yung opta dito, tinransform niya to present form. So naging 없어요. So si ita, after niya i-drop si da, dito niya dinugtong si jiman. Yan. So, naging 여동생은 있지만 남동생은 없어요. Naging 1 sentence na lang, no? So, tingnan natin number 1. 언니는 축구를 좋아하다. So, gusto daw ni sister ang soccer. Tapos, yung second, 오빠는 축구를 안 좋아하다. So, si brother naman daw ay hindi niya gusto. Okay? He doesn't like soccer. So, we will make this into 1 sentence. 언니는 축구를, so yung 좋아하다 magiging 좋아하지만. Tapos, 오빠는 축구를 안 좋아해요. So, if na-notice nyo, si 안 좋아하다 naging 안 좋아해요. So, tinransform si 좋아하다 to 아요, 어요, 해요 or present tense.
Number 2, 저는 한국에서 살다. So 1, 부모님은 프랑스에서 살다. 2. So dito magiging 저는 한국에서, si 살다 magiging 살지만, and then 부모님은 프랑스에서 사세요. So si 살다, ano yung nangyari kay 살다? Naging saseyo. Bakit? Kasi yung subject dito sa second sentence is yung parents. So again, parents, pag sila yung subject mo, dapat honorific yung gagamitin mo na verb or adjective. Okay? So yung salda, naging saseyo. Yan. So si salda, dinrap si da, tapos yung real batchim ay mawawala din. Okay? Tapos, since wala na siyang batchim, idadagdag mo si shida. Yan, sashida. Tapos, si sashida, gagawin mo pa siyang present form, so naging saseyo. Okay, ayan yung nasa grammar number 1 natin kanina. Yung shida na grammar. Okay, so kaya naging saseyo yan. Next, number 3. bulgogi는 맛있다. bulgogi는 비싸다. So, pareho lang yung subject niya, yung bulgogi. Okay, so yung pinag-uusapan niya dyan is bulgogi. Sabi niya, masarap yung bulgogi. Tapos, yung bisada is expensive. Mahal yung bulgogi. So anyway, bulgogi yung sinasabi niya. So yung sentence natin magiging bulgogi는, so yung 맛있다 magiging 맛있지만, tapos nag-jump na agad sa bisayo. Hindi na binanggit yung bulgogi ulit kasi same lang naman, ito din yung subject. So dito na lang siya sa unahan sinabi. bulgogi는 맛있지만 bisayo. So sabi niya, masarap yung bulgogi pero mahal. Yan. So number 4. 어제는 바쁘다. 오늘은 안 바쁘다. Yan. So kahapon daw busy, ngayong araw hindi busy. So 어제는 yung 바쁘다 magiging 바쁘지만 오늘은 안 바빠요. Yan. So kahapon busy pero ngayong araw hindi na busy. So that's for number 2 grammar using yung ating jiman na grammar. Again, conjunction, but, or, however. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.